So ito, nagbabalik na naman ako mga lods, at meron tayo ditong i-repair na isang concert. Ayan o. Akala ko ay Sakura concert pala to. Yan. Pero imitation siya mga lods. Nakadikit lang tong concert na pangalan niya. Tapos ay EB502A. Okay. So ang problema nito mga lods, anong nasira ito, hindi nila napagawa agad. Inabot siya ng mga 3 years mga lods, nakatambay lang. Anong binuksan ko mga lods, siyempre ang daming kalawang, lupa, alikabok, nasa loob na. Pinalitan ko lahat ng mga differential transistor dito, sa bias transistor, dito rin sa overload detection circuit, at pati sa relay driver. O, bago na. At yan, naka-varnish na. So sa likod, ipakita ko sa inyo mamaya, naka-varnish na rin. Insulating varnish ang gamit ko dito mga lods. So nung tinisting ko siya mga lods, after na natuyo itong varnish, ayaw mag-close ang relay. So ito, try natin i-turn on ko ang unit. So wala. Dapat mayroon dyan mga 14. Kasi ang relay na yan mga lods ay 12 volts. Ang iba kasi ay gumamit ng 24 volts. Okay, so wala. Ang unang i-check natin dyan kapag hindi mag-close ang relay ay ang DC output ng dalawang channel. Okay, so i-ground. So ngayon, tusok natin dito kung may DC ba. So dapat ang mababasa nyo dyan ay MV or millivolt. So walang DC output ang amplifier. Dito sa kabilang channel, so MV pa rin, wala. Pero bakit ayaw niyang mag-close? So ang problema dito, nandito sa relay driver mga lods. So check natin dito sa galing sa diode ng overload detection circuit kung may babasa ba tayo dito. So mayroong 2.6. Okay, i-easy natin para makita nyo kung ilan ang supply. Yan, 36. Tapos tumaan ng 100, 36.3, another na 100 ohms. So dalawang 100 ohms na nakaseries yan, 36. Tapos dito diode na ito. So nandito yung diode na ginagawa niyang DC itong supply na ito. So dito wala kang mabasa kapag naka-AC ka. Dapat DC na yan. So i-DC natin. Ang mabasa natin dito ay so 45 ang supply. Okay, so nandito ang problema sa relay driver. So papakita ko sa inyo ang pinakamadaling pag-troubleshoot nito mga lods. Okay, so meron ako ditong ito sa 12 volts na relay driver sa 502 ito mga lods. So nakaganyan siya. So, kung napapansin nyo, may mga voltahe dyan. Kita ba? Balik ta rin natin. So ito yung supply. So AC pagdating dito naka-DC. Kaya ito yung positive. Tapos may mga voltahe dito So dapat ganyan yung mga ma-reading natin dyan. 8, tapos 8, 16, 16. Dito ay 15 volts. At dito 15. Okay? Dito tayo mag-positive. Ganyan. Ang negative yung ano natin dito. Itusok dito sa mga test point. Okay, mag-voltage checking na tayo mga lods. I-turn on ko ang unit. Tapos positive, dito ang positive. Coil side ng relay. Ito yung bypass na diode.
So ang mga transistor dito ito 9014, 9014, 9015, tapos ay 9014, 9014. So ito ay 9014 pero pwede itong 5551 pala. Okay. Sa ibang model 5551 ang nilagay dito pero dito sa model na to 9014. Okay. So umpisa tayo dito. Ito ay 4 na electrolytic capacitor. Yan, magkahilira sila dyan. So dito tayo mag-umpisa. Dapat dito ang ma-reading natin ay 16 volts. So 43 ang na-reading natin. Next na test point, ito. Itong sa 9015. Dito tayo sa resistor. Ang resistor na to ay 220k. 38. Pero mataas pa rin yan mga lods. Dapat ay 8 volts lang sana. Next ay dito 42. Next ay dito sa ito resistor 37. Tapos dito tayo sa Zener diode mga lods. Ayan, nag-close siya. 14 volts ang kanyang supply. 14.3. So, mag-close siya kapag tinutusok natin dito. So, hindi naman po pwede na lagi na lang tayong magtutusok dito para mag-trigger siya. Ayan. Ito, last na test points ito. Dito. 40. Try natin itong short. Ito. Yan, nag-close siya. Okay. So, saan problema dito mga lods? Based on my experience mga lods, ang problema nito ay dito sa resistor na to. So, mayroong resistor dito. Yan. So, may resistor na 220k. Ito yung mga resistor dito, 22k, 470, 3.3k. Tapos ito, 220k. Okay. So, nag-bypass siya sa positive mga lods. O, dito siya. Konektado siya dito. Tapos, tawid siya. Okay. Tapos, dapat sana 8 volts lang. So ito, check natin to mga lods. Hindi ko kasi pinalitan yung mga resistor dito. Kasi sa tingin ko ay okay pa. Pero ito, malamang auupin to dahil sa kalawang. Kalawang to mga lods. Ganito kahirap kapag kalawang ang kalaban talaga. Turn off muna. Naka-on pala. Okay, so million. Ayan, million siya. Naka-million ang reading niya. So, open. Okay, so ito na siya mga lods. Red, yellow. So, open talaga siya mga lods. Okay, open. Ito, wala tayong ibang resistor. Red, black, orange. 5 band na resistor. Okay. 220k or closer. Yan o, meron siyang 400. Okay, so okay na yan kapag ganyan. Hirap ma-reading kapag mga matataas sa value. Hindi accurate ang ma-reading. Okay, so testing. Turn on ko mga lods kung lumalagitik na ba siya.
At turn on. Yun o. Iwan ko kung marinig nyo ba. Pero turn off ko muna. Ulitin natin. Abang tayo dito ng tester. Yan. So turn on. Ayan o. Mayroon na siya. Hindi nyo siguro masyadong marinig. Pero nag-close na siya. Lapit natin ng konti. Turn on. Yun o. Madali siyang mag-close mga lods. So yun lang mga lods. Resistor lang. Okay. So pakita ko lang sa inyo ang ginawa ko sa loob. Yan, so may varnish. Kung napapansin nyo ang mga jumper, yan o. Yan o, mga jumper o. So bago na yan. Mga jumper. Ito. So halos bago na yan lahat. Yan. Ito yung pinalitan ko. Okay.